Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ibabahagi ko sa inyo ngayon ang isa na namang kaalaman na hindi itinuturo sa mga eskwelahan sa tuwing pinag-aaralan ng kasaysayan. Kaya't makinig kang mabuti at ihanda ang iyong sarili sapagkat babaligtarin kong muli ang inyong pananaw tungkol sa kasaysayan. Noong 1995, nadiskubre ng mga researchers ang isang espesyal na kuweba sa isang isla sa Espanya. Naniniwala ang mga archaeologists na ang kuwebang ito ay ginawang tirahan ng mga sinaunang tao noong panahon ng Bronze Age. At dahil dito ay nagsagawa sila ng paghuhukay sa loob ng kuweba. At natuklasan nila na ang kuwebang ito ay isa palang libingan ng mga sinaunang tao, 3,000 taon na ang nakakaraan. Sapagkat nadiskubre nila ang mahigit 200 labi ng mga tao na inilibing sa kuwebang ito. At sa tabi ng mga labi na kanilang nahukay, ay may nakita silang isang misteryosong kahon. Ang kahon na ito ay kanilang binuksan. At nakita nila sa loob nito ang mga hibla ng buhok ng tao. Pinag-aralan ng mga eksperto ang mga buhok na ito na nakita sa loob ng kahon. At lumabas sa kanilang pag-aaral na ang mga buhok na ito ay nagtataglay ng atropine at scopolamine. Ito ay mga substance na nakakahay at nagdudulot ng hallucination at pagdedeliryo. Sa madaling salita, ang mga tao noong Bronze Age ay gumagamit na ng mga droga at may kaalaman na sila sa mga halamang gamot na nakakahay at nakakapagdulot ng hallucination. Maraming mga ebidensya ang nagpapakita na ang paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot tulad ng mga marijuana at iba pang hallucinogen ay talamak sa sinaunang panahon. Ito ay dahil ang mga substance na ito ay ginagamit ng mga sinaunang tao para sa kanilang mga relihiyosong ritual at mga seremonya. Sa katunayan, talamak ang mga gamot na ito sa mga sinaunang European, Mesoamerica, Mesopotamia, sa Silangang Asya, at sa sibilisasyon ng Ehipto. At dokumentado sa kasaysayan na ang paggamit ng opium ay talamak sa ancient China. Sinasabing ginagamit nila ang mga ito nung hindi pa naiimbento ang aspirin at penicillin. At pinaniniwalaan rin na ginagamit ng mga Babylonian doctors ang mga halamang gamot na ito bilang pain reliever. Sa ancient Assyria naman, ay nadiskubre ng mga archaeologists ang mga garapon na naglalaman ng mga dinurog na opium. Habang ang mga Egyptians naman ay ginagamit ang mga drogang ito sa kanilang mga relihiyosong ritual at panggamot sa mga sakit. At noong 2023 ay nadiskubre sa Ehipto ang hallucinogenic substance sa loob ng isang 2,200 years old na Egyptian vase. At sa vase na ito ay nakaukit ang mukha ni Bes, ang itinuturing nilang Diyos ng kaligayahan. At pinapahiwatig nito na ginagamit nila ang mga hallucinogens na ito sa tuwing sila ay nagsasagawa ng mga relihiyosong ritual at mga festival. Maaaring iniisip ng mga sinaunang Egyptians na mahiwaga ang drogang laman ng mga vase na ito. Sapagkat sa tuwing kinakain o iniinom nila ang mga ito, nakikita at naririnig nila ang mga Diyos. Maraming mga eksperto ang nagsasabi na malaki ang naging impluwensya ng mga nakakahay na halamang ito sa religious concepts na nabuo ng mga sinaunang tao. Sa mga hindi nakakaalam, sa Timog Amerika ay may mga relihiyon pa rin ang gumagamit ng mga nakakahay na halamang gamot na ito para sa kanilang mga religious practice. Ang isang tribo sa South America ay gumagamit ng hallucinogenic drug na kung tawagin ay ayahuasca. At sinasabing ang epekto nito sa isip ng tao ay nahahawig sa epekto ng marijuana. Ngunit ginagamit ito ng mga katutubo sa tuwing sila ay magsasagawa ng mga relihiyosong ritual. At sa mga hindi nakakaalam, napakaraming tuklas sa ancient Israel ang nagsilang ng mga teoryang nagsasabi na ang ilan sa mga biblical narrative ay nagsasalaysay ng mga kwento na kung saan ang mga sinasabing mga propeta ay high na high sa halamang gamot. Simulan natin kay Moses ang kwento. Ang propetang pinaniniwala ang sumulat sa Ten Commandments. Ayon sa Biblia, si Moses ay nagpapastol ng mga hayop, at dinala ni Moses ang mga hayop sa ilang, at nagparoon siya sa bundok ng Diyos. Doon ay nagpakita sa kanya ang anghel ng Panginoon sa anyo ng nagliliyab na apoy sa isang mababang punong kahoy. Nakita ni Moses na kahit nagliliyab ang punong kahoy ay hindi ito nasusunog. Kaya naisip ni Moses, nakakapagtaka, bakit kaya hindi yun nasusunog, malapitan nga at nang makita ko. Nang makita ng Panginoon na papalapit si Moses upang tumingin, tinawag siya ng Diyos mula sa gitna ng mababang punong kahoy. Binigkas ng Panginoon ng 2 beses ang pangalan ni Moses, sumagot naman si Moses at sinabi, "Narito po ako." Sinabi ng Diyos, "Huwag ka nang lumapit pa."
Tanggalin mo ang iyong sandalyas, sapagkat banal ang lugar na kinatatayuan mo. Ako ang Diyos ng iyong mga ninuno, ang Diyos nina Abraham, Isaac at Jacob. Nang marinig ito ni Moses, tinakpan niya ang kanyang mukha, sapagkat natakot itong tumingin sa Panginoon. Pinagpatuloy pa ni Moses ang pakikipag-usap sa Diyos at matapos ito ay nilisan ni Moses ang bundok na dala-dala ang mensahe ng Panginoon. Ngunit hindi natin maiwasang mapaisip kung ano ba ang nais ipahiwatig ng kwentong ito. Sapagkat nang nilapitan ni Moses ang isang nasusunog na halaman, ay nagsimula na itong makarinig ng boses. May posibilidad kaya na nakakahay o nakakahalusinate ang nasusunog na halaman na nakita ni Moses sa bundok? Ang isang psychology professor mula sa Hebrew University sa Israel na nagngangalang Benny Shannon, ay naglatag ng bagong teorya tungkol sa kwentong ito ni Moses. Ayon sa propesor, ang kwento kung saan nagsimulang marinig at makausap ni Moses ang Diyos matapos niyang lapitan ng isang nasusunog na halaman, ay isang kwento ng drug use sa Biblia. Ayon sa teorya ng propesor, si Moses ay high na high noong mga panahong iyon dahil sa usok ng nasusunog na halaman, kaya niya nakausap ang Diyos sa taas ng bundok. At base sa investigasyon ng mga scholar sa Sinai Peninsula, ang lugar kung saan sinasabing nangyari ang kwentong ito, ang nasusunog na halaman na nakita ni Moses ay isang mababang acacia tree. At nagkalat ang punong ito sa Hilagang Ehipto at Sinai Peninsula. May ilang klase ng mga acacia tree ang nagtataglay ng dimethyltryptamine o DMT. Ito ay ang substance na matatagpuan sa mga halamang nakakahay at nagdudulot ng hallucinations tulad ng ayahuasca at marijuana. At makukuha lamang ang mga substance na ito sa isang acacia tree kung ang halamang ito ay nagliliyab. Sapagkat sa oras na malanghap ng tao ang usok ng punong ito, sila ay makakaranas ng mga hallucination o pagiging high. Kung ang nasusunog na halamang inilalarawan ni Moses ay isang mababang acacia tree at nagtagal siya sa presensya nito, hindi mahirap isipin na nakalanghap si Moses ng usok mula rito kaya nagsimula siyang mag-hallucinate at makarinig ng boses. Hindi malayo sa katotohanan ng teoryang ito, sapagkat ayon sa pag-aaral, ang mga taong nasa ilalim ng impluwensya ng drogang ito ay nakakaranas ng mga hallucination at mga espiritual na karanasan. Inulat nila na sila ay nakakakita at nakikipag-usap sa mga higher beings na katulad ng mga Diyos. Kagayang-kagaya ng nangyari sa kwento ni Moses. Hindi lamang yan ang insidente kung saan sinasabing nagpapahiwatig ng droga ang biblical narrative. Sapagkat isa na rin dito ang sinasabing tatlong bagay na iniregalo ng tatlong haring mago ng isilang si Jesus. Ito ay ang ginto, mira at kamangyan. At sa mga hindi nakakaalam, ang mira at kamangyan ay may mga substance na may kakaibang epekto rin sa utak ng tao. Sa panahon ngayon, ang mga ito ay ginagamit ng tranquilizer o pampatulog. Ngunit kapag ang tao ay nasobrahan sa paglanghap ng usok nito, sila ay magiging high at magkakaroon ng hallucination. Mapapaisip ka na lang talaga kung bakit kaya mga nakakahay na substance ang dinala ng tatlong haring mago sa batang Jesus. Posible kaya na ang mga regalo nilang ito ay hindi para kay Jesus, kundi para kay Joseph at Maria. Ang kwento ni Adan at Eva ay nagpapahiwatig rin ng unang tuklas ng tao sa mga halamang nakakahay. Sa kwento ng Genesis, pinagbabawalan ni Yahweh si Adan at Eva na kainin ng prutas ng puno na nasa sentro ng hardin. Ayaw ni Yahweh na madiskubre ng dalawang ito kung ano nga ba ang meron sa prutas, kaya naman tinakot pa ni Yahweh ang dalawa na sila ay mamamatay sa oras na kainin nila ang ipinagbabawal na prutas. Habang wala si Yahweh, tinukso ng ahas si Eva at Adan na kunin at kainin ang ipinagbabawal na prutas. At sinabi ng ahas sa dalawa na sa oras na kainin nila ang prutas na ito, ang kanilang mga mata ay mabubuksan at sila ay magiging katulad rin ng Diyos. Kinain ni Eva at Adan ng prutas at ang kanilang mga mata ay nabuksan. May mga teoryang kumakalat na ang puno sa gitna ng Eden ay isang klase ng psychedelic plant. At sa mga hindi nakakaalam, hindi na bago ang teoryang ito. Sapagkat ang mga tao noon pang 1300s ay naiintindihan na ang tinutukoy na puno sa Genesis ay nakakahay. Ang sinaunang simbahan sa France ay mayroong painting na kung saan inilalarawan si Eva at Adan na kumakain mula sa ipinagbabawal na puno ni Yahweh. At ang punong ito ay kanilang inilalarawan bilang isang higanteng kabute. May mga tinatawag na psychedelic fungus. Ito ay ang mga kabute na katulad rin ng ayahuasca at marijuana, na nakakahay rin kapag nakapasok sa sistema ng tao. Marahil pinapahiwatig ng pintor nito na nadiskubre ni Eva at Adan ang mga hallucinogenic plants sa hardin ng Eden. Ang mga teoryang ito ay nagdala ng espekulasyon na ang mga sinaunang Hebrew ay may kaalaman na noon sa mga psychedelics na ito. At tulad din ng mga sinaunang kultura ay ginagamit din nila ang mga drogang ito sa kanilang relihiyosong ritual.
Sapagkat sa mga hindi nakakaalam, sa Jerusalem ay may isang sinaunang templo. Ang templong ito ay bahagi ng sinaunang Kingdom of Judah. Ang ilang bahagi ng altar sa templong ito ay balot ng maitim na pulbos. At noong 2020, ang Hebrew University sa Israel ay nagsagawa ng chemical analysis sa mga itim na pulbos mula sa sinaunang templong ito. At natuklasan nila na ang itim na pulbos na ito ay nagtataglay ng psychoactive compound o mga kemikal na nakakahay. Sa madaling salita, ang pulbos na ito ay may kukumpara sa mga hallucinogenic plants, na katulad ng marijuana o cannabis. Posible kaya na ang sinaunang Hebrew ay hindi naiiba sa kanilang mga kapitbansa. Sapagkat bakit may mga natagpuan na psychoactive na substance sa kanilang mga sinaunang altar kung hindi nila ginagamit ang mga ito sa kanilang mga relihiyosong ritual? At ayon sa mga archaeologists, halos lahat ng mga sinaunang sibilisasyon sa lahat ng panig ng mundo ay may kanya-kanyang uri ng halamang gamot na nakakahay. At malaki ang naging impluensya ng mga psychedelic plants na ito sa pagbuo ng mga sibilisasyon ng kani-kanilang mga relihiyon. Ito marahil ang rason kung bakit halos lahat ng sinaunang relihiyon ay may mga sinusunog na halaman o pinapausukang bagay sa kanilang mga altar at mga templo. At ito rin marahil ang rason kung bakit may mga relihiyon ngayon na nagpapausok bago nila simulan ang kanilang seremonya. Sa madaling salita, ang mga tradisyon at mga kasanayang ito ay alingaw-ngaw na lamang ng tunay na ginagawa ng mga sinaunang tao noon. Ano ang masasabi mo, kaibigan? Maaaring mag-iwan ka na lang ng iyong komento sa ibaba para sa magandang usapan. Naway biyayaan kayo ng supreme ng pag-ibig at katotohanan ng kalawakan.